everyone. I will discuss my topic all about American benevolence of shifting moods of productions, agricultural productions in Bukidnon. The American colonial presence in Bukidnon in the early 1900. It focuses on how the Americans justified their intervention with idea of benevolence assimilation, which was supposed to bring progress and better governance. However, their economic motive there are also clear, as the aim to improve agricultural production for profit. The account highlights the exploitations of the local government and Bukidnon people by lowland trades was used coercion and unfair business practices to control the religious agricultural output, particularly then Abaca, the American official led by then war-centered, discovered these exploitative practices during their inspection in 1907, which include absentee landlords taking advantage in natives farmers. Gina-expose nila ang both the economic and political dynamics to play during the American occupation. And that's all. Thank you. Ang mga opisyal sa Amerika nahadlok og nasuko sa nahitabo og ilang napansin nga ang mga dili Kristohanong Pilipino mao tingali ang pinakagipangilad ug giabusuhan sa mga negosyanteng nagikan sa kapatagan. Aron mapahigawas ang mga lumad gikan sa ingon nga kahimtang, gisugo sa mga Amerikano ang aktibong pagsakop sa lalawigan sa Bukidnon pinaagi sa kolonyal nga gobyerno. Nagpakita kini nga panghitabo nga ang tinuod nga rason sa pagsulod sa mga interes sa negosyo sa Amerika sa Bukidnon wala sa tinuod alang sa pagpanalipod sa lumad, kundi aron makapahimulos sa ilang yuta ug bahandi. Labot pa sa mapaymuslanong pamaagi sa pagpamaligya, ang mga lumad nag-antos usab sa ilang relasyon sa ilang mga agalon nga kasagarang nagpuyo sa mga baybayon nga dapit sama sa Misamis o Cagayan de Oro. Sumala sa report, ang mga lumad kasagarang nagbuhi pinaagi sa kaingin o pagpangma sa kabukiran. Diin sila nagtanom og mga gamot nga tanom o nagnegosyo sa Abaca. Aron daw masulbad ang ilang lisod nga kahimtang. Ang mga Amerikano nagtukod og mga eskwelahan sa pagpanguma sa Bukidnon aron matudloan ang mga lumad nga magtanom og humay og mais isip cash crops o produkto nga ilang mabaligya. Ilawom sa kini nga sistema misaka ang ani gikan sa 16,881 kakaban nga mais ni adtong 1918 ngadto sa 145,894 kakaban ni adtong 1939. Klaro nga usa kini tinuyo nga pagbag-o sa kinaiyahan sa panginabuhi sa mga lumad gikan sa pagpanguma alang sa ilang kaugalingong pagkaon. Ngadto sa dako nga produksyon sa agrikultura nga gigamit sa negosyo sa Amerika, ilawom sa kini nga sistema ang mga lumad na pressure nga mahimong mga estudyante ug sa ulahi nga mga trabahante sa uma sa mga farm school nga gitukod sa mga Amerikano. Ang pagsunod sa kini nga sistema sa kapitalismo ubos sa malumo nga paghimulos sa mga Amerikano nakapabag-o sa lokal nga ekonomiya. Mas napasulod ang mga lumad sa bag-ong sistema sa panginabuhi nga misuporta sa panginahanglan sa barato nga hilaw nga materyales sama sa mais, kahoy ug humay. Gawas pa ni Ana, usa ka bag-ong klase sa mga panginaungitaan na mitumaw, mga mistisong lumad nga naglingkod isip mga tunga-tunga sa lumad ug sa ekonomiya sa Amerika. Usa sa mga pinakamaimpluwensya nga personalidad mao si Manolo Fortich Sr. nga gisalig sa mga Amerikano sa pagmando sa Bukidnon. Siya nagtukod og dagkong ranch sa Baca, misulod sa dagkong panguma ug sa kinatibuk-an nagsilbing lokal nga tinugyanan sa mga Amerikano sa ilang pagdominar sa Bukidnon.
cattle ranching in Bukidnon. Ang Bukidnon daw is not all forest or verdant plains. And when ang American daw is na-arrive there, nakita nila nga ang topography was also characterized by grassy plateau and deep canyons. So, paired sa ila ang favorable climate nga abundance of water supply. Ang province daw kay isa ka an ideal cattle region in the country with the canyons serving as a natural barrier sa ilang contagious animal diseases. So, the Diclum branch, nag-cover siya an area of about 10,000 hectares, a violation of ownership limits to individual settlers, and corporate ownership under American colonial law. Si then Worcester, the Interior Secretary to the Philippines Commission, nag-grant po siya og his own ranch in an area nga duol sa Valencia with thousands of heads of cattle. Sa iyang guide is una is nag-visit siya here sa Bukidnon. Ang Philippine Constabulary Manuel Fortich Sr. nag-put up pod siya og his own ranches in Maluco and Maramag and become more successful at raising than cattle his American counterpart. So, with his influence to the economic and political history to the province, when naglong-lasting gid ang iyang gibuhat or giput up nga own ranches. So, after si Fortich Sr. And other Filipino ranches, nag-follow yun and nag-establish din sila og their own cattle raising enterprises. By 1939, 67 ka ranches ang already nga na-establish and with a combination of 58,776 cattle heads. Also, it was the same story of displacement and even violence in the oral histories of the indigenous communities na reveal. To protect, para ma-protect ang ilaang cattle, so ang rancher fence of wide areas, nag-threat sila og mga trespasser that if makita nila nga na ay nag-trespasser sa ilaang area is ilang i-captured or i-chat ilang pusilon kibali. Ang dalumad in these areas is nahimo silang victim sa maong violence nga ilang nabuhat and then inflicted by the private armed guards or cowboys of the ranchers. Because of the restriction of the land, ang mga lumad is na kanang difficult para sa ilaha to access their traditional source of water and also farm plots. So dili sila makapasipasi o kanang dili sila makapasipasi kibali o tanom-tanom kay tungod ang land is restricted para sa mga ranchers. Hello everyone. I am Rita Maybisigan, and at this point we're going to discuss the relationship between the Bukidnon agricultural plantations and the Americans. So the Americans' lasting impact in Bukidnon was the establishment of the large-scale agricultural plantations, particularly the pineapple production. So we are all familiar with the Del Monte Corporation. They are the main producer of the pineapple products here in the Philippines. So, the California Packing Corporation, later known as the Philippine Packing Corporation, began planting pineapples commercially in 1928 due to the production challenges in Hawaii and California. Initially granted over 1,024 hectares of land, political influence allowed the company to expand to at least 34,000 hectares, much of which was the land or ancestral lands of the Lumad people. So if you can still remember, the NPA attacked the bombing in Philippines like years ago. I am not really sure if it was confirmed. However, there was rumor circulating around that the reason was because the company or the Del Monte Corporation was using and utilizing ancestral lands for their plantations. That's why they were attacked, to send a message that it is not good to utilize untitled lands for their benefit
because it causes and it resulted to poverty, landlessness of the Lumad communities. The American colonial government imposed the Regalian Doctrine, turning untitled lands into state property, leading to the displacement of indigenous communities. So that's the sad part of the continuous development, because sometimes people in power would compromise these vulnerable communities, vulnerable people, especially the indigenous peoples and indigenous communities, for the sake of development. The company's operations were highly mechanized. So, if makalabay mo og mga pineapple plantations, makakita agad mo na even in harvesting, in planting, sa pag-abuno, everything, it's all mechanized. Producing pineapples primarily for export. So, I can still remember when I was young, na they're still planting mga pineapple. I don't know unsa yung variety. However, those pineapples were sold only in the Philippines. However, over the years, sa among, I think the whole Lindaban is now, ang ilan ang giplant is the MD2, or that variety nga more on for export ang iyang purposes. So despite its economic success, the expansion of plantation deepened issues of landlessness and poverty, because of that nga that they acquired lands, they acquired untitled lands and made it a state property. Now it became ilahang mga plantations, especially among the Lumad. While corporate executives enjoyed an American-style lifestyle within exclusive compounds. It's just kind of sad to know that these kind of things really exist, no? Nga usay mas makompromise ang mga vulnerable people, vulnerable communities, especially the indigenous people, for the sake of development. And we really can't deny that Bukidnon, especially its agricultural plantations, particularly in pineapple products, has been developing over time, exporting to different nations, exporting internationally. Pero mao lagi nag-leave pud siya o big problem, big trouble for the Lumad people, kung asa nila gi-acquire mostly ang ilang land nga ginagamit for pineapple planting today. Hello everyone, I am Brendo Cabarawan Jr. Talk about na atong isbutan karon is mahitungod sa large scale sa agricultural products. So, first of all, una is kanang according sa law 1987, kanang kuha na gid siya, kanang ginahimo na gid sa pag-appreciate sa gi-purpose kay usa pod siya sa agricultural production, kanang sa mga parts sa mga monocrops ang mao ang banana, pineapple ug ubang pang monocrop crops nga tanom nila sa mga agricultural production. Ug usa pod sa gikuan diya nga ang ilang mga tagiya sa yuta, which is sa mga Lumad na appreciate nila o gina-propose by the government and private entitled. So ikaduha is Mikalat Kakayan or 1993, 40 or last part of 2000. So ginakuan nila sa history niya sa Dole, ang gikuan yun sa Dole kay especially sa gi-establish sa South Cotabato in 1964. 1964 is kanang kuan nila, gi-establish nila ang Del Monte sa Bukidnon, o kuan pod ang ginahimo nilang stories diri sa
especially diri sa Bukidnon. So may ang Del Monte Plantation is may mutang sa diri sa Camp Phillips Agusan Canyon Manolo Portage Bukidnon. Na dito nilagi na storage ang mga pineapple o ang mga pagpak sa pinya. So ginagikuan gyud sa yuta gyud sa properties gyud sa Del Monte. So example lang diri sa atong lungsod Manolo Portage is kanang gina teritoryo nila mga ilan ang teritoryo nila ang mga pingyan, which is ang mga tagiya sa yuta is ga-continue sila og abang. Og ikatulo is kanay another proximate or ongoing expansion sa mga large scale agricultural products. So di ba ginagkuan gyud sila nga sa yuta nga 300,000 hectares. So sa muna sila ang mga gi-produce sa agricultural product production, kanang production which is ang mono sa food sa rice and corn, ug sa kuan food sa monocrops sama sa banana, pineapple, sugar cane, rubber and palm oil na ginakuha nila kanang gipadayon nila sa pagpalambo ug pagpa-grow food sa atong ekonomiya.